Hi guys, welcome to my YouTube channel. Please like and subscribe. Ito yung mga naging katanungan ng employer ko. Una, tinanong niya ako kung okay lang ba na no day off ako. Sabi ko, oo, okay lang. Pangalawa, tinanong niya ako kung okay lang ba na hindi maging Sunday yung day off ko. Sabi ko din, oo, okay lang. Tapos, pangatlo, tinanong niya ako paano ako makano ng milk ng bata. Tapos, sinagot ko din siya. Sabi ko, i-sterilize ko yung bottle ng baby. Tapos, lalagyan ko ng water. Tapos, tubig. Hindi ko lang din alam kasi yung iba, di ba, distill yung ginagamit. Sabi ko sa kanya, ma'am, based on my experience, I will put a hot water and then milk, then I will let it cool down, but i-shake, di ba? I will let it cool down, then I will give it to the baby. And then sabi niya, pang-apat na tanong niya, ano yung inalagay ko sa baby bag pag umalis sila, ano yung i-prepare ko. Tapos sinagot ko siya na na extra t-shirt, extra diaper, extra milk, extra water, extra wipes, or then the mint for the rashes of the baby. Yun yung sinagot ko sa kanya. Tapos yung panglimang tinanong niya sa akin kung okay lang ba na na mag-market ako. Sabi ko, it's okay. If you're there to take care of the baby, and I will do the marketing. Tapos yung marami siyang tinanong talaga. Yung pang-anim na tinanong niya, tinanong niya ako kung stay out or stay in ba ako, 'di ba? Kasi nag-helper tayo dito, 'di ba? Sa Pilipinas, tinanong niya ako kung stay out or stay in ba ako. So, sinagot ko siya na stay in para hindi siya mag-ano sa akin ba na hindi pa ako marunong mag-adjust. So, sinagot ko siya na stay in ako, ma'am. I only stay out when my off. I'm going to my family, sabi ko sa kanya. Tapos yung pang-pitong tanong niya sa akin, yung pang-pito, tinanong niya ako kung how long I will work in Hong Kong, kung ilang taon ako mag-work sa Hong Kong. Tapos sabi ko sa kanya, 10 years, ma'am. 10 years. Tapos na-shock siya sa 10 years na sinagot ko. Tapos sabi niya, why 10 years? Sabi ko, 2 years is not enough for me to save money and to build my own house, because if I have my loan here in the Philippines, because of my process going in Hong Kong, I will pay it first before I will build my home, sabi ko sa kanya. Tapos okay, sabi niya. So how about the family? Sabi ko, ma'am, I can sabi ko sa niya, ma'am, I can call my family through messenger because of very high tech and every now and then, sabi ko sa kanya. Tapos yung next question niya sa akin, kung okay lang ba hindi ako mag-cellphone while working, diba? Tapos sabi ko sa kanya, ma'am, naging prangka ako kasi mahirap na, dapat na klaro. Sabi ko, ma'am, it's okay no cellphone, but how about if you have an update for the kids, sabi ko sa kanya. So sabi niya, until lang daw na may itanong siya, saka ako gagamit ng cellphone. Sabi ko, yes, it's okay for me, ma'am, but how about in my rest time can I use? Sabi niya, of course. Klinaro ko na lang din sa kanya. Tapos alam mo, na siya na wala na ba daw akong ibang katanungan. Sabi ko, wala, kasi din kami ng agency na wag nang masyadong maraming tanong sa employer. Dapat si employer may tanong sa atin. Tapos ano pa ba yung next question niya? Marami siya talagang tinanong sa akin.
Tapos paano ko i-handle na may household churches pa, tapos may 2 bata. Tapos sabi ko sa kanya, ma'am, I cannot promise to do all the tasks or all the household churches every day, but I will keep an eye of the kids because the security or my priority is the kids before anything else. And or maybe they will sleep or they will playing, I will do the household churches. Or maybe there's the one that I cannot finish that day, I will finish that when you're at home, and you will take care of the baby because I will finish that, sabi ko sa kanya. Tapos nag-okay naman siya sa sagot ko. Alam nyo, isa din to na ko talaga sa sarili ko, na dapat talaga na communication is the key. Yung kung maitatanong siya sa'yo at kung feel mo ba na may gusto ka din sabihin sa kanya, sabihin mo na lang. Yung mo din sa kanya para ma-open mo sa kanya ba. Tapos yung alam nyo, yung last question na sa akin, sabi niya, do you see another employer? Yun yung inanos niya sa akin. Sabi ko, ma'am, there's an interview but I don't see employer, or they not yet decide. So okay. So ako din, hindi na din ako nakapagtimpi. Nagtanong na lang din ako sa kanya kasi mga 3 days or 4 days na chinachat niya lang ako. Inano ko din siya na, ma'am, can I ask question? Sabi niya, yes, of course you can. So nagtanong talaga ako. Sabi ko, ma'am, did you see another helper? Para naman hindi ako mag-antay, di ba? Or at least naman maka-accept ako ng ibang interview, kasi talaga hanging talaga palagi. Tapos sabi niya, not yet, but I see helper but not yet confirmed. Yun yung sabi niya. So ako, nag-okay na ako. Tapos sabi ko sa sarili ko na okay, sige, mag-proceed na ako, tatanggap na ako ng ibang employer. Kasi nga nakahanap na siya pala. Dahil hindi ko din na-expect na ako pala yung niya, nag-decide. Inisip niya talaga kung tama ba yung magiging desisyon niya, ako yung pinili niya. Tapos ito, i-update ko na lang kayo pag ando na ako, kasi nga 1 month na lang yung waiting ko. Papunta na ako ng Manila. Tapos yun na, i-update ko na lang kayo. Tapos pa-follow na lang, guys. Thank you so much.